Kumusta mga kababol? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Coach Tab Baldwin at ang kanyang pahayag tungkol sa development ng Gilas Pilipinas at ang susunod na plano ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa ating national team. Pero bago ang lahat mga kababol, huwag kalimutang mag-like sa ating mga videos, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang all notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga sa interview ni Sir Noli Yala nitong Sabado lamang kay Coach Tab Baldwin sa kanyang Radyo 5 na pinamagatang Power and Play, sa ulat na din ni Sir Randolph Bilyongson ng Spin.ph. Dito ay natanong si Coach Tab Baldwin kung kumusta ang naging experience ng paglalaro ng Gilas Squad sa Amman, Jordan. Binanggit ni Coach Tab Baldwin na ang ma-expose sa teritoryo ng mga kalaban ay ang pinaka-the best thing na nangyari para sa Gilas Pilipinas. Dito sa King Abdullah Cup, kung saan ang Gilas Pilipinas ay nagtapos ng pang-apat na pwesto, ay nabanggit ni Coach Tab Baldwin na nakakita sila ng ibang klaseng laro ng basketball sa mga North African team. Sila daw ay malalaki, malalakas at rugged kung maglaro. Kagaya na lang daw ng mga koponan ng Tunisia at Ehipto, kung saan sa kanyang opinyon, ang Ehipto daw ang pinakamalakas. Dito sa King Abdullah Cup ay tinalo nila ang Tunisia, kung saan pinuri naman ito ni Coach Tab Baldwin. At ang talunin daw ang Saudi Arabia at Jordan B ay expected na daw nila at wala daw special sa panalong ito. Pero ang matalo daw sa Jordan A ng 2 beses ay nakaka-disappoint daw ng konti. Sa turnamento ngang ito ay nakalasap ang Gilas Pilipinas ng 3 panalo at 4 na talo, kung saan ang una nilang talo ay sa koponan ng Ehipto sa score ng 73-60 at bumawi naman sila sa koponan ng Saudi Arabia agad sa score na 77-62 na nasundan uli ng isa pang panalo kontra sa Jordan B sa score na 90-63 at may panalo na naman silang dikit sa overtime kontra naman sa Tunisia sa score na 74-73 at natalo sila sa Jordan A sa score na 84-72 na inulit naman agad pagkatapos ng isang araw ng Jordanian sa score na 84-74, habang ang Tunisia naman ay bumawi sa Gilas Pilipinas sa 80-68 na score, kung saan sila ang naging pangatlo sa game na ito. Nabanggit ni Coach Tab Baldwin na ang focus nila ay tungkol pa rin sa development at hindi ang panalo mismo. Pero naging maganda ang experiensyang ito ayon sa kanya para lumakas ang koponan ng Gilas Pilipinas. Sa muli, ipinunto na naman dito ni Coach Tab Baldwin ang mga dapat matutunan ng bawat isang player na maglaro bilang isang team. Kaya nga binibigyang diin talaga ni Coach Tab Baldwin ang pagkakaroon ng sapat at tamang ensayo na magkakasama ang bawat isa sa kanilang team. Dahil ayon nga kay Coach Tab Baldwin, ang kanilang programa sa Samahang Basketball ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng sapat na ensayo at preparasyon upang maperpekto ang kanilang sistemang pinapatakbo. At ongoing pa rin daw ang inklusyon tungkol sa pagsali ng Gilas Pilipinas sa pambansang pro league ng bansa na PBA, kung ito nga ba ay papayagan ng gobyerno. Samantala ay tinatapos pa lamang ni Coach Tab Baldwin ang kanyang quarantine protocol sa facility dahil nahuli ito sa pag-uwi kumpara sa mga Gilas Pilipinas players, sapagkat may mga binisita pa itong mga kaibigan sa Jordan. Kaya nga sa kanyang tansya ay magkakaroon ng 2 o 1 linggo pang layout ang mga Gilas Pilipinas bago bumalik sa kanilang ensayo. Pero didepende pa rin daw ito sa pinapatakbong batas ng gobyerno dahil nga sa lumalalang COVID-19 pandemic. Dito ay naitanong rin ni Sir Noli Yala kay Coach Tab Baldwin ang epekto ng pagbabalik ng iilang players na katulad nila Terdy Ravena na kagagaling lang sa International League ng Japan at katulad nila Ray Suerte, Dave Ildefonso at Matt Nieto na kagagaling lamang sa injury. Sumagot naman si Coach Tab Baldwin na katulad ng iilang players na nagbabalik sa kanilang team, sila ay kailangan ring mag-adjust sa sistemang pinapatakbo ni Coach Tab Baldwin dahil sa napakakomplikado nga nito at kailangan nilang mag-google ng napakaraming oras na pag-iensayo upang maperpekto ito. At hindi ibig sabihin na ikaw ay superstar sa iyong team
na pinanggalingan ay makukuha mo na ito agad-agad. Nabanggit nga din ni Sir Noli Yala kay Coach Tab Balvin na ang pagsali ng Gilas Pilipinas sa King Abdullah Cup ay isang tune-up game at paraan lamang nila ng paghahanda para sa FIBA Asia Cup na mangyayari sa Jakarta, Indonesia. Subalit ang FIBA Asia Cup nga ay napospon na mangyayari nga sana ngayong Agosto. dahil nga sa lala ng epekto ng COVID-19 pandemic sa Indonesia at inilipat ito sa susunod na taon. Kaya nga naitanong din ni Sir Noli Yala kay Coach Tab Balvin kung ano ang epekto ng pagkakapospone ng Asian Games para sa Gilas Pilipinas, kung ito ba ay masama o mabuti. Sinagot naman ito ni Coach Tab Balvin na maaaring mabuti at maaaring hindi para sa Gilas Pilipinas. Maaaring makabuti nga daw ito para sa Gilas Pilipinas dahil magkakaroon sila ng maraming oras na may igugugol para sa practice upang maperpekto ang sistemang pinapatakbo niya. Pero isiningit din ni Coach Tab Balvin na kakailanganin din ng Gilas Pilipinas ng totoong laro dahil nga ang mga players ng Gilas Pilipinas ay mga bata pa at excited para sa mga bagong laro, kung saan sila dito ay mas lalo pang mag-i-improve at gagaling. Dito ay inamin nga ni Coach Tab Balvin na magkakaroon sila ng heavy schedule sa susunod na taon dahil nga sa pagpasok ng mga laro na katulad ng windows para sa FIBA World Cup sa 2023, FIBA Asia Cup, Asian Games at SEA Games na mangyayari lahat sa susunod na taon. Naitanong na rin ni Sir Noli Yala kay Coach Tab Balvin ang paglabas ng bagong FIBA World Rankings kung saan ang Gilas Pilipinas ay nanatili sa pang-31 pwesto. Dito ay hiningi ang kanyang opinion kung paano niya titignan sa sarili niyang perspective ang mga world rankings na ito. Sumagot naman si Coach Tab Balvin na wala siyang pakialam tungkol sa FIBA World Rankings dahil hindi naman ito nagtatranslate talaga sa kung anong merong kakayahan ngayon ng iyong kupunan, at ito ay paraan lamang ng FIBA sa pag-a-assess ng mga nakalipas na laro sa turnamentong ito. Itinanong naman ni Sir Noli Yala kay Coach Tab Balvin kung kumusta ang naging improvements ng Asian teams ayon na rin daw sa world rankings. Sumagot naman si Coach Tab Balvin na maganda ang naging improvement ng mga bawat Asian teams dito sa Asia. At para sa kanya maganda ang pinakitang performance ng Japan, kung saan maganda ang pinakitang laro ni Rui Hachimura at ng Akatsuki 5 sa kakatapos lamang na Olympics. Ang Japan nga ay tumalo ng 7 pwesto at tumaas sa 35th overall world rankings, habang ang Australia ay nanatiling bilang best Asia Pacific teams matapos ang kanilang podium finish na may bronze medal at naghirang sa kanila bilang 3rd world's best sa FIBA. At tumaas din naman ang Iran ng isang spot na ngayon ay nasa 22 spot, habang ang New Zealand ay nanatili sa 23 spot. At ang China at South Korea ay kapwa tumaas ng isang spot na nasa 28 spot ngayon ng China at 29 naman ang South Korea. Sa huli ay nagpasalamat si Coach Tab Balvin at Program Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa mga basketball fans na Pilipino at humiling na sana'y patuloy niyong suportahan ang Gilas Pilipinas. Hanggang dito lang muna tayo mga kapabol. Hanggang sa muli.